bridges are the centerpieces along the Pasig River. So ang sabihin po yun, habang naglalakad po kayo ng Pasig River, ang pinaka nakikita nyo at pinaka major na landmark na nakikita nyo kagad ay yung mga tulay. Now over here, ayun, we've included some designs for the bridges. Pero itong project sir na to, matatapos to during the time of period? Of course, ang sinisikapan namin na tatapusin po natin lahat. Yung nakita nyo po doon sa scale model ng Pasig River, we are doing our absolute best so that we can complete that whole, from end to end kasi is 25 kilometers. Gusto talaga po namin mabuo namin yung 25 kilometers na yan. And the best case scenario, both sides po yun. So 50 kilometers worth of esplanade. Sir, pwede po ba kami mga vlogger na i-cover po yung Of course, wala naman pong problema. But of course, siyempre, we want to make sure na bago rin kayo pumunta, na safe na rin yung area at hindi rin kayo iwas disgrasya. But of course, you're more than welcome to come visit us as we create more open spaces for our fellow Filipinos. Sir, may ano ba dito? Walang istasyon dito? May istasyon ba dito ng police? Hindi yan yung ganyan. Ano? Ferry Station. Before there was a Plaza Mexico station, we are in talks with MMDA na baka bubuhayin po. Oh, yun sir. Dudumugi na to. We will, I mean, in the future kasi marami naman po tayong mga provisions for other ferry stations. So, we are, yan yung kagandahan ng Pasig River Urban Development, kaya nga Interagency Council. Kasama po sa Interagency Council namin ang MMDA, ang DPWH, ang DOTR, Department of Tourism, and other agencies, DNR. Kaya nag-uusap-usap po kami kung ano yung magandang future projects po natin para nagko-convergence projects tayo. Ang ibig po sabihin ng convergence project is nagkatutugma at nagsasama-sama yung mga project ng iba't ibang ahensya. So yun yung mga convergence projects na pinag-usapan po natin. Okay. Alright, so continue. Sir, Asik, tanong ko lang, magkakaroon pa tayo ng upuan dito? Itong may stransa natin? Well, in the future, we will have provisions for it, I think. But one of the things that I'd like to mention then, we have other plans for Maestranza as well. Because ang isang concept rin po namin, magkakaroon tayo ng isang malaking fountain po dito sa gitna. Magkakaroon pa tayo ng mga open art installations kasi ang gusto rin po ni Secretary na parang maging art gallery itong area na to. Diba? So, one of the things I'd like to highlight, kaya nga naglagay po tayo ng mga murals dito sa walls natin along Maestranza is just to show ano po yung pwede natin i-peg dito. Ito po yung itong mural na po ito. This is a mural painted by Bottom Francisco, one of our national artists. Ito po yung mural na sa Manila City Hall. History of the, parang Philippine history. 500 years worth through history, if I'm not mistaken. So, ito po yung peg na gusto natin na magkaroon rin po tayo ng mural dito in the future. Na we are going to tap our up-and-coming and already well-known Filipino artists para i-showcase po nila ang talents po nila para mapakita sa lahat ng tao. Yes. Ma-enjoy rin ng ating mga mamamayan. Diba? Sige po. Just to explain, ito pong Maestranza, dati po, before pumasok ang DSUD, ano po siya? Hindi po siya nagagamit na area. Sarado po to, hindi po na-maintain. Marami pong mga tambak ng mga basura po dito. Tapos, madilim po siya. So, ang nangyari po, pumasok po ang Pasig River Urban Development with the PBBM project or Pasig Bigyang Buhay Muli. At binuksan po namin itong 10-meter road lot na reclaim natin. Tapos nagpagawa po kami ng 6-meter esplanade po dito. So we have a 16-meter wide
area po dito. 16 meters by 240 meters. Ganun po kahaba itong Maestranza. Sumba! Asek, another katanungan, magkakaroon ba tayo ng comfort room or CR? Eventually, siyempre po, we are still negotiating with Intramuros administration since there are areas here that are for the historical significance. Hindi po kami pwede basta-basta gumawa ng mga structures po dito. Yes. So makikipag-ugnayan pa rin po kami sa Intramuros administration para tingnan namin kung saan namin ipapwesto. But for sure, may pinaplano na po kami mga comfort rooms and other facilities in and around Maestranza. Yes po. Yes, sir. So, I will explain that as we go along. But, Asek, another katanungan ulit, magdagdag ba tayo ng mga plants dito? Yung mga puno? ang plano po, sa likod po ng bakod na to, okay. po kami magdadagdag ng mga puno ng okay. canopy po para sa ating Tama, sa ating wall food. Wow, galing para di masira yung sahig. Yes. Wala pa gana ito. 1.1 kilometer pa lang. Ganito na kahaba, no? Kailangan pa ng 3.5 kilometers. Oo. Matapos. Ang ganda na. Ang ganda na. Ayan, parang naka-off yata. May pa-TV pa, sorry. 1 second so that we can also lang po namin. Monitor lang siguro to sa pag nagkaroon tayo ng program. Monitoring lang. Tsaka yung mga view, no? Sabi ng viewer ko, Ayan. Ganyan na po dito ngayon sa signature table. We also included photos of what Intramuros looked like in war. So I think Sir Dan can explain a little bit. So, these are the photos po ng Intramuros before World War II. So, we now know Intramuros. Typically, we know it as a monument to the Hispanic period. Pero marami po talagang nangyari sa Intramuros, not only during the Spanish period, but we were occupied also by British, Americans, Japanese. And during the World War II po, second most destructed city tayo. So, very rich yung history ng Intramuros. And dito po makikita nyo yun. And we can also appreciate kung ano po yung development na meron tayo sa Intramuros. Coming from the World War II na sobrang sira po niya. But now we are continually developing Intramuros para po malaman pa ng mga Pilipino yung history, yung culture, heritage ng country natin. Ayun. So yung ruins pala dyan, yung nakikita yung malaking ruins dyan, yun po ay may posibilidad naman na i-renovate yung malaking ruins dyan? Eto sir, yung wall po? Yes po. Yes, actually sir, renovated na siya. Part of it na ano na po siya, na restore. Na-restore na siya. So parts po ng walls na yan, original, and parts po ay restored already. Para po makita natin na ang Intramuros po kasi, ang Intramuros po galing po siya sa intra, which means inside, and muros means walls. So, yun po yung defining feature ng Intramuros, yung walls niya. Yung yun walls. po yung gusto namin makita ng mga tao that this is a district, a city that is covered by walls. Ayun. Sir, tanong pa, at magkakaroon pa tayo ng ferry station dito sa Intramuros? Within Intramuros, pag-aaralan po nga, like I said, there are very strict rules for Intramuros when building structures. Why? Because right now, Intramuros is applying for UNESCO certification. So, with the UNESCO Heritage Certification, you have to follow certain rules na dapat hindi na pwedeng galawin kung ano yung mga existing na mga facilities. So, yun yung mga nini-negotiate pa namin with Intramuros and the UNESCO Foundation. Now, over here, ayun. We've included some designs for the bridges.
traverse the Pasig River. Now, the idea here kasi is along Pasig River, the bridges are the centerpieces along the Pasig River. So, ang ibig sabihin po yun, habang naglalakad po kayo ng Pasig River, ang pinaka nakikita nyo at pinaka major na landmark na kikita nyo kagad ay yung mga tulay. So, ang gusto po natin in the future is i-redesign rin yung mga tulay para bumago yung appearances nila and to also connect our bridges to the Esplanade. So there will be a seamless connection for our pedestrian, for our visitors to and from the Esplanade. Okay, so these are just concepts we intend to do with the bridges all along Pasig River.